possibly be the largest and most important building in the whole of the Philippines for the next 10 years or more. Probably the most exciting and ambitious project that we know of in Asia. The world's largest arena project is a challenging one. I think it's a fantastic team that we're involved in, and I really look forward to making this a world-class project. Nasasaksihan po natin ay ang pagbubaon ng time capsule na naglalaman ng plano ng disenyo ng istruktura ng Philippine Arena. Mula nang isagawa ang groundbreaking ceremony ng Philippine Arena na pinangunahan ng tagapabahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, labis ng kinasabikan ang proyektong ito. Hindi lamang ng mga kaanib sa Iglesia, kundi maging ng ating mga kababayan, pati na ng mga dayuhan. Yung Philippine Arena ang the biggest in the world. Kasi ang pinakamalaking arena sa buong mundo ay nandun sa Korea na 40,000. Itong ating ginagawang ito ay 55,000. Kaya the biggest in the world. Yun ang mga ating Philippine Stadium ay Olympic size na naglulula ng 20,000. Ay kasabay na matatapos yon. Parehong gagamitin yon sa ating centenaryo. Bukod sa Philippine Arena at Philippine Stadium, marami pang malalaking ongoing projects ang Iglesia ni Cristo. Kabilang narito ang EVM Convention Center na nasa New Era, Quezon City. Sa siyudad de Victoria na nasa Bukawi, Bulacan ay itatayo rin ang EGM Medical Center. Bawat araw na lumilipas, walang sinasayang na sandali sa pagtatayo ng mga gusali. Ang mga opisyalis sa gobyerno natin ay interesado at all-out support naman sila. Sa ngayon ay naaprubahan na ang exit at saka entrance doon na sa NLEX. Ano mismo sa ating magiging Philippine Arena? At may balak pa ang gobyerno na maglagay ng monorail dyan para lang doon sa mga dadalo kung may mga bukasyon doon sa arena. Sa mga naglalakbay sa North Luzon Expressway o NLEX, ngayon pa lang ay kapansin-pansin na ang proyektong ito. Katulad ng isinasakatuparan sa mga proyekto ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo, ang lahat ng ginugugol ay mula sa mga kusang handog ng mga kaanib. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi tumatanggap ng anumang tulong pinansyal mula sa pamahalaan o sa alinmang organisasyon sa loob at labas ng Pilipinas. Kaya dapat natin ikarangal yan. Hindi lamang ng mga kaanib sa Iglesia, kundi lahat ng Pilipino. Sapagkat napakalaki niya. Kung makikita mo ka, Eric, yun lang mismo loob ng arena. Alam mo kung ilang hektarya? Okay. 4 na hektarya. Yun lang loob, ha? Yun namang ating luma ron ay 75 hectares. Na yun ay yung, kung natatandaan mo, yung nag-landscape ng 9/11. Na napakagandang landscaper. Yun ang ating kinuha. Yung sila rin po ang gagawa po. Sila ang gagawa ng landscaping at sinisimula na ngayon. Yung 40 hectares ilalandscape nila. Kaya yan, magiging pasyalan ng lahat ng kapatid at lahat ng mga mamamayan, magiging napakagandang pasyalan yan. Kung ang Iglesia ni Cristo man ay nagpapatayo ng malalaki, maayos at magagandang dako ng pagsamba at ng mga gusali na gagamitin sa malalaking aktibidad at selebrasyon ng mabilis na dumaraming kaanib sa Iglesia, ito ay hindi sa layuning hangaan ng iba at makipagpaligsahan sa ibang pangkatin ng pananampalataya, kundi sa napakabanal na layunin na makaluwalhati sa Panginoon Diyos. Tuloy-tuloy po ang construction, kapatid. Sa ngayon, ang arena ay nakaka-25% na ng nagagawa. At ang deadline namin sa stadium at saka arena ay January 2014. Handover po yan. Para mai-integrate sa atin, para meron pa tayong 6 months for preparation. Makasaysayan ito sapagkat una, sa panig ng Iglesia ni Cristo, ay talagang ipinasya ng kapatid ni Eduardo Manalo na ipagawa ang isang napakalaking arena sapagkat doon niya gustong ipagdiwang natin ikasandaang taon na Iglesia. Yun ang magiging sentro ng ating pagdiriwang na ang buong mundo ay ikukonekta doon via satellite.
Doon isasagwa ang mga pagdiriwang at higit sa lahat ay maririnig natin ang pahayag ng ating tagapamahalang pangkalahatan doon sa arena na yon. Abangan ang iba pang mga update ng mga proyekto ng Iglesia ni Cristo para sa nalalapit na Centennial Celebration.